Yan, welcome again to another video. This is Attorney Elmer Lucero. So magkomento naman tayo dito sa pagtakbo ni Diwata bilang nominado ng vendors party list. Tapos i-discuss na rin natin kung ano ba talaga ang qualification ng isang party list nominee under the law. Okay? Hiramin muna natin yung video from ANC 24/7. Then magkomento tayo along the way. Okay, simulan natin. Magandang hapon po sa ating lahat. My name is Deo Balbuena, ang tunay ko pong pangalan. At kilala po ako bilang isang Diwata Pares. Nandito po kami para mag-file po ng COC para po sa vendor party list at isa po ako sa mga nominado. So maraming salamat po at magandang hapon ulit sa ating lahat. So ayan, ang vendor party list po ay ito po ay samahan ng bawat maninindang Pilipino na alam ko po na marami ng party list pero ang vendors po kasi wala pa po talagang nagre-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino. Kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino. Hindi lang po dito sa Manila kundi sa buong Pilipinas po. So ang kasama ko po ay ang aming founding chairman, nandito po sila. Kasama namin si Tita Malolipana, Sir Lawrence Pisigan at si Ma'am Cheryl. So, ayan, kami po ang kumakatawa ng vendor party list. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. May mga katanungan sa Medjanoy, no? Sige po. Magtatanong? Question please. Dwight Plapler. Clarification lang, sir. Pang ilang nominee po kayo ng Diwata? Pang ilang nominee po kayo ng vendor po ba o vendors po? Vendors party list po kami. Vendors party. At pang ilang nominee po? Pang-apat po. Bali pang-apat po ako. Pang-apat po. So yan, no? Kagaya ng sinabi ni Diwata, siya ay fourth nominee. So magtataka kayo bakit siya yung nandiyan dyan pinagsasalita. Hindi naman siya makakaupo as a party list representative dahil mayroong first nominee. No, kasi ang first nominee po ang makakaupo at hindi po siya kasi pang-apat po siya. Ngayon kung yung first nominee mag-resign, namatay, no? O lumipat ng ibang party list, hindi na siya naging membro ng party list na yon. Okay, yung uupo yung second nominee. Tapos kung yung second nominee ay nag-resign, namatay o lumipat ng ibang party list, hindi na sila naging membro. Okay? So, yung third nominee yung uupo. Pero siya ay pang-apat na nominee. Bakit siya yung pinagsasalita dyan? Okay? Kasi siya yung pinaka-kilala. Kaya siya yung pinagsasalita dyan ng mga first, second, and third nominees. No? So, yun. Hindi natin very transparent naman diyan, no? Matatanong natin kung bakit siya yung pinaupo diyan, siya yung pinagsasalita diyan dahil siya yung pinaka-kilala, no? At yun ay alam naman nating lahat. Okay? Tuloy tayo. Opo. At kung makapasok po ang Diwata, ang vendor, sorry. Kung makapasok po ang vendor sa Congress, ano po yung specific legislation na gustong i-push ng inyong grupo? Ayan, ang advokasya po kasi ng vendor party list ay tulungan iangat ang bawat maninindang Pilipino. So, yun po. Magtatayo kami ng kooperatiba para na kung saan mas hindi mahirapan lumapit yung bawat maninindang Pilipino. Tapos, mayroon din kaming gagawin mga advokasya namin na yung mga vendors na kailangan natin iayos, lalo na po katulad sa akin, dati lang po ako street vendors, doon po, yun po ang isa sa mga tututukan ko din para po yung walang mga pwesto, pwede natin tulungan para magkaroon ng mga pwesto, abot lang din sa kanilang makakaya. So, ganon. Ang mali ata yung pinasok na trabaho, no, ni Diwata or yung kanyang party list. Kasi lahat po nung kanyang sinasabi ay implementation. Hindi po legislation. Yung pag-implement kung paano po protektahan ng ating mga vendors. Dapat ang kanyang naging sagot dyan kung paano siya makakagawa ng batas na maipapatupad para proteksyonan
ang mga vendors. Pero mukhang hindi na-appreciate ni Diwata yung kanyang papasuking trabaho. Na yung kanyang papasuking trabaho ay mainly legislation. Paggawa ng batas. Hindi pag-implement ng batas. Yan ang problema, no? Sige, tuloy tayo. Sino pa po? Meron pa magtatanong? Wala na. Sa ABS-CBN po may magtatanong. Hi, magandang hapon, Diwata. Sino yung first 3 nominees ninyo? Ayan yung first 3 nominees po namin. Yan, yung first 3 nominees, no? Mayroong first nominee, second nominee, third nominee. Yung first nominee yung uupo. Tinanong dyan kung bakit siya yung nasa entablado at hindi yung first nominee. Okay, tuloy tayo. Kasama ko sila, nandyan sila ngayon. Binanggit ko kanina si Tita Malulipana, Sir Lawrence Pisigan, at saka si Ma'am Cheryl. So sila po yung Okay. tatlo. Oo, bakit ikaw yung mas pinagsalita nila ngayon? Kasi Very obvious naman kung bakit siya yung pinagsalita dyan, no? Kasi it will catch attention. Makikilala ang vendors party list dahil siya ay kilala. Online sensation nga itong si Diwata, di ba? naman na mas marami magtatanong pag nandito para sa akin. Kaya ako yung umakyat talaga. Nag-voluntary para umakyat dito na ako na lang yung Di ba? So, understandably, dahil mas kilala si Diwata kumpara doon sa mga ibang nominado, no, si Diwata yung pinagsalita nila. Tuloy tayo. magsalita. Okay. Tapos isa na lang, Diwata, yung vendors party list, kapag nangyari na natuloy sa Kamara, ano specifically yung isusulong yung panukalang batas? Kasi marami ng party list groups ang nagre-represent sa mga maralita, sa mga mabababa na mga ang trabaho o ang kabuhayan ika nga. Ayan, ang mga batas na tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon, kasi di ba sa dami ng party list, pero wala pa po kasi nagre-represent ng vendor party list. Nandito kami ngayon para maging boses sa lahat po ng mga vendors, para tulungan po, magtulong-tulong kami para may angat po ang mga vendors sa buong Pilipinas. Okay. Meron pa pong magtatanong? So, paano nga ninyo gagawin yon? Dapat mayroon na kayong specific platform kung ano yung mga batas na babaguhin. Hindi yung motherhood statement. Nandito kami para tulungan yung mga vendors sa Pilipinas. So, paano nga yun? Yun yung kulang. So, pero ang advocacy is para makatulong sa bawat manindang Pilipino. Thank you po. Say thank you. Okay. So, ano ba ang, balikan natin, no? So, nakatakbo na nga, nakapag-file na ng COC si Diwata. So, ano ba talaga ang requirements para makapag-file, no, bilang isang nominee ng isang party list? Okay? Basic lang po ang requirements ng para makapag-file ka ng Certificate of Candidacy, no, bilang isang nominee ng isang party list. Okay? Ito. So, what are the qualifications of a party list nominee? So, first, no, he or she must be a natural born citizen of the Philippines. So, natural born citizen. So, ibig sabihin ng natural born, ang mga magulang mo, no, Pilipino, tatay mo, Pilipino, or basta wala kang ginawang paraan para ma-perfect yung iyong pagiging citizen. Wala kang ginawa, hindi ka nagpa-naturalize, kaya nga natural born. Pagkapanganak mo, Pilipino ka na agad. At wala kang ibang ginawa para mapanatili mo yung iyong pagiging Pilipino. Natural born. So, yan po yung first requirement. Second is, he or she must be a registered voter. Okay? So, dapat botante ka. Registered voter. Third, a resident of the Philippines for a period of 1 year immediately preceding the election day. So, dapat ikaw ay residente ng Pilipinas for 1 year. No? For at least 1 year.
ikaw dapat ay residente ng Pilipinas. On election day dapat, no? Nag-isang taon ka na residente on election day. So kung on election day naka 9 months ka pa lang, you will not be qualified. And then ito yung basic, no? Able to read and write. So wala po tayong educational attainment na requirement. Walang educational attainment. Able to read and write lang. Next, a bona fide member of a party list, of the party list he seeks to represent, no, for at least 90 days preceding election day. So dapat siya ay member or membro ng party list na kanyang i-represent, no, for at least 90 days on election day. And lastly, at least 25 years of age on election day. So ito lang po yung requirement para maging isang party list nominee. So wala pong educational attainment na tinatawag. Able to read and write lang. No? So madali pong maging isang party list nominee based on these requirements or qualifications. Kaya si Diwata may karapatan talagang tumakbo bilang nominee ng isang party list or ng vendors party list na kanyang nire-represent. Ito lang po ang requirement. Kaya hindi po natin masisisi kung si Diwata kahit wala siyang pinag-aralan or hindi siya tapos ng college or ng high school, pwede siyang tumakbo. Because that is not a qualification, no? Yung educational qualification na tinatawag or educational attainment ay hindi po qualification para maging isang party list nominee. Okay? So, sana may natutunan kayo. Maraming salamat hanggang sa susunod na download. Na-upload pala. Bye-bye.